Episode 352 na tayo, nang abot kami na pangarap mga kapuso, araw ng Martes. Kinakailangan nga talaga nila makuha yung SPA kasi ito na lang talaga yung pagpapatunay na maaari pa nila mabawi yung Apex kay Moira para tuluyan na nga sila makaganti dito. Kasi nga naman, hanggat hawak dito ni Moira, wala silang magagawa rito para mabawi yung talagang pagmamay-ari nila noon pa. Kaya kinakailangan na raw talaga nilang unahan itong si Moira. Ngayon, ang pagkakaalam nila, nakatabi yung SPA sa mismong bahay ni na Robert, no? Kaya kailangan talaga nila ito makuha. Kasi nga, hindi nila alam kung ano pa ang mga plano nito ni Moira. Samantala, itong katulong tumawag dito kay Giselle kasi nga ang sabi niya, hindi raw niya makontak si Sir Robert. Sabi naman ni Giselle ay nasa therapy kasi si Obain, kaya hindi niya talaga masasagot. Bakit, Nelia? Kasi po ma'am, nandito po si Ma'am Moira. Dumiretso nga po sa kwarto niya, mukha po may kukunin. Anong ginagawa na impacta niya sa pamamahay ng kapatid ko? Okay, sige, Nelia, kahit ano man ang kunin niya sa loob ng pamamahay, kinakailangan wag na wag mo siyang hayaang makalabas ng tahanan niya, okay? Papunta na ako dyan. Opo, ma'am. Samantalang kung si Moira, nakita na nga niya yung envelope na kung saan doon nakalagay yung SPA, diba? So, ibinilin nga talaga ni Giselle na wag talagang pakakawalan itong si Moira. At sabi naman ni Lolo Pepe, tama ba yung narinig ko? Si Moira ay nasa loob ng pamamahay ni Obeng. Opo, Papa. Kaya kinakailangan ko na magmadali dahil kailangan ko maunahan si Moira. Pinuntahan niya na agad. Samantalang si Annalyn nag-e-emote dahil nga dinadamdam niya yung mga sinabi sa kanya ni Doc Carlos. Hindi niya alam na nasa likod na niya itong si Doc Lindon at binigyan na naman siya ng wiper sticks. Na-appreciate naman niya ito at nagpasalamat siya. Sabi naman ni Doc Lindon, hindi ko rin mawari bakit mainit ang ulo kanina ni Doc Carlos. Sa akin naman napaka-unfair. Lahat naman tayo binigyan tayo ng opportunity na makapagbigay ng suggestion, diba? At saka nire-respeto natin ang mga colleagues natin, yung mga kapwa natin, mga doctors, diba? Mataas man or bababa, nire-respeto natin ito. Hindi dapat ganoon ang maging trato niya sa'yo. Napaka-unprofessional. Sabi naman ni Annalyn, kaya ko to, Doc Lindon, ako pa ba? Maliit pa nga lang ito kaysa naman sa mga tinamo ko kay Ma'am Moira. Kaya okay lang ako, Doc Lindon. Maraming salamat dito So, pinalakas talaga ni Doc Lindon yung loob ni Annalyn sa pagkakataong ito. Kasi hindi niya talaga maintindihan. Sabi niya lang, siguro dahil sa pagod lang talaga si Doc Carlos at talagang yung pasyente niya kasi is yung dati niyang professor, kaya talagang mas pinag-iingat niya ang bawat sitwasyon, di ba nga? Samantalang kung si Moira, nakita na nga niya yung special power of attorney, kaya napangiti na siya. Kinuha niya agad ito, nirequesta niya, at nung nakita niya nga, ay pinirmahan mismo ni Roberto Jose Tanyag at nakapangalan ito sa kanya. Ngayon, ito namang si Lynette, nakita ni Carlos sa talagang awkward moments dahil nga hindi pa nga sila okay. Sabi naman ni Carlos, Lynette, humihingi ako ng sorry sa'yo, hindi ko dapat yung ginawa. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos. Nasigawan kita, napagsalitaan kita na masasakit at kumantong pa nga sa pananakit. I'm really sorry sa nangyari no isang araw. Sabi naman ni Lynette, gusto ko rin humingi ng sorry sa'yo, Carlos, kasi hindi ko malang sinabi sa'yo yung nangyari sa amin na nandun nga kami sa picnic. Nilihim ko. Pasensya ka na, humingi ako ng tawad, sabi ni Carlos. Ako dapat na humingi lalo ng tawad sa'yo. Makakaasa kang hindi na tumaulit. Sana mapatawad mo pa ako, sabi naman ni Lynette. Humingi rin ako ng tawad sa'yo, Carlos. Sana mapatawad mo rin ako. So nagkaunawaan naman yung dalawa, nagkapatawaran na at nagkayakapan. Ngayon bilang tumatawag itong si Doc Lindon kasi nga kinakailangan nga sila sa OR. At sabi naman ni Carlos, sasagutin ko lang ito, sige magkita na lang tayo mamaya. Ito namang si Lynette, talagang hindi pa rin siya mapakali dahil nga naging okay nga lang sila ni Carlos ngayon lang araw na to. Ito namang si Giselle, pinagmamadali yung driver kasi kinakailangan talaga maunahan niya na si Moira. Ngayon tinawagan niya si Zoe. Tita Giselle, ba't ka napatawag? Zoe, kinumpronta kita ngayon kaya kita tinawagan dahil alam ko na ikaw mismo ang nagsabi sa mama mo na walang tao sa bahay. Pinapunta mo siya doon, no? Naku tita, kahit sisihin niyo pa ako sa nangyari, wala na akong magagawa kahit ilang beses ako magpaliwanag sa inyo.
ito lang po masasabi ko, hindi kami okay ni Mami ngayon, magkaaway kami. So sa tingin niyo ba, sasabihin ko kay Mami na walang tao dun sa bahay? At saka bakit ba? Ano ba gagawin niya dun? I think meron siyang kukunin dun na dokumento, whatever kahit ano man yun. Basta kailangan ko siya mapigilan. So nalaman ni Zoe, 'di ba? Na kaya nandoon ng mami niya is para nga may kunin. At ito na nga, nakita na nga ni Lynette itong si Annalyn. Sabi niya, anak, hindi ka pa ba kumakain? Sabay na tayo, gusto mo? Mamaya na po, Nay, kasi po mag-aasikaso po ko para sa OR mamaya. Sunod na lang po ako, salamat. Teka, ba't ka malungkot? Dati-rati, napaka-excited mo, napakasaya mo kapag meron kang ooperahan na pasyente. May sakit ka ba? Wala po, Nay, okay lang po talaga ako. Nilalagnat ka ba? Kasi mukha kang matamlay, hindi po, Nay, okay lang po talaga ako, huwag kayo mag-alala. Lynette, nakita. Sabi naman ni bakit? Kasi parang hindi kasi okay ang pakiramdam ng anak ko eh. Hindi po, Nay, okay lang po talaga ako. Sige po, Doc, alis na po ako. Nay, alis na po ako, sabi ni Doc Carlos. Kaya mo ba? Dr. Santos, opo, Doc, kaya ko po. Salamat. Samantala, ito naman si Moira, tinawagan na nga ni Zoe. Ma'am, papunta ngayon dyan si Tita Giselle. What? Bakit? Kasi alam niya na nandiyan ka sa bahay at parang alam niya na meron kang kinukuha. Kaya bilisan mo na, kinakailangan mo nang umalis bago ka pa niya maabutan. So kinuha na nga ni Moira yung papeles. At dali-dali siyang bumaba ng hagdanan, ngunit hinarang siya ni Nelia, yung katulong. Nakakatawa to eksena to eh, sabi niya, ako ang amo mo dito kaya may karapatan ako na bumalik dito kaya wala kang karapatan. Ikaw na naman, harang-harang ka, paalisin mo ako. Kinaladkad yung katulong eh, nasubsob na nga sa sahig. Tapos gumagapang na nga sa sahig, mapigilan na si Moira. Kapag hindi ka tumigil, masasaktan ka. Biglang dumating si Giselle. Sabi niya, akala mo makakawala kang witch ka? Sabi niya, nahuli to si Moira. Buti nga sa'yo, ang bilis ni Giselle. Doon palang tumawag siya kay Zoe, malapit na pala siya kina Robert sa bahay. Tingin mo pakakawalan kita? Ha? Ano yung hawak mo? Sabi naman ni Moira, birth certificate ko to, ano ba? Wala kang karapatan na pakailaman to. Hindi, akin na yan. Akin na. Alam ko, special power of attorney yan. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko na importante yan sa'yo. So, hindi talaga pakakawalan ni Giselle itong si Moira. Nasapilitan na nga niyang kinuha aray. Ang lakas ni Giselle, kinuha niyo. Tapos nakrumple na nga yung papel at nakita niya, special power of attorney, kumpirmado. Sabi niya, anong gagawin mo dito, ha? Alam ko ang binabalak mo, Moira, sabi niya. Sabi naman ni Carlos, siguro sumama ang pakiramdam ni Dr. Santos dahil sa ginawa ko kanina. Ba't yung Carlos? Kasi napagsabihan ko siya kanina dahil sa hindi kasi magkatugma yung suggestion namin dalawa. Pero hayaan mo, magkakausap din naman kami mamaya, sabi naman ni Lynette. Ganun ba? O sige, labas na ako dyan So magkita na lang tayo mamaya. So pag alis ni Lynette, bilang nagsalita si Carlos, hindi mo na dapat pa ginagawang baby si Annalyn. Hindi mo na dapat siya ginagawang bata. Malaki na siya. Kaya niya nang gumawa ng paraan. Kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Anong ibig mo sabihin, Carlos? Ang sa akin lang, hayaan mo na siya. Kung ano man ang masakit sa kanya, kung ano man ang nararamdaman niya, makakaya niya rin yun. Alam mo ba, siya ang dahilan kung bakit nagkaganito, nagkaroon ng problema. Dahil binibigyan mo ng atensyon. Lahat ng atensyon binibigay mo sa kanya. Hindi mo alam, nakakalimot ka na sa responsibilidad mo para nga sa kasal natin. Sabi ni Carlos, wala, mas binibigyan pa niya importansya yung tatay niya kumpara sa ating dalawa. So ito na nga, nagkasagutan na nga yung dalawa, sina Moira saka si Giselle. Sabi ni Moira, hindi niyo ako mapapaalis dahil sa akin pa rin ang Apex. Sa akin ipinamahala yan. Alam niyo, mawala na sa akin ang lahat. Sabi ni Moira, hindi talaga pumayag si Giselle. Talagang gagawin niya lahat para mapalayas itong si Moira. Samantala, nagkakausap itong dalawang doktor, si Annalyn saka si Lyndon. Bilang umentra si Carlos, sabi niya, Dr. Santos, sasabihin ko sa iyo na hindi ka nakasama sa operation room para mag-apprentice sa akin. Bakit po, Dok? Total,
tutol ka naman sa suggestion ko eh. Hindi lang tayo magkakasundo. May tutulong ka ba? Sabi naman ni Doc Annalyn. Doc, nag-research po ako para dito tapos ganito lang gagawin nyo. Please Doc, huwag nyo naman akong alisin sa lineup. Sabi naman ni Doc Lindon, tama naman po si Dr. Santos. Pabigyan naman po natin siya ng pagkakataong ito, Doc. Nandito na po tayo eh. Mahirapan pa po tayo maghanap pa ng doktor na hahalili kay Dr. Santos. So ito na, binalaan talaga ni Giselle na talagang nalalapit na ang pagwawakas ng paghahari-harian nito ni Moira, pagre-reyna-reynahan niya. Ngunit itong si Moira, nakiusap kay Giselle, naku, nagdrama. Kala niya makukuha niya ang loob ni Giselle, sabi niya, pakiusap, pinalayas na ako ni Robert, nawala na sa akin ang bahay na to. Magkagalit pa kami ni Zoe. Wala na sa akin na lahat, tanging Apex na lamang ang meron ako. Nagmamakaawa ako, Sir Giselle, umiiyak si Moira, no? Nagmamakaawa. Huwag mo alisin sa akin ng Apex na meron ako. Yan na lang ang meron sa akin. Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong matitirahan. Sabi niya, no? Sabi naman ni Giselle, naku Moira, hindi mo ako madadala sa mga katramahan mo. Alam mo ba sa ginagawa mo yan? Lalo mo lang dinadagdagan ang inis ko. Lalo mo lang akong inuudyok na ituloy ko na paalisin ka talaga sa Apex. Nagmamakaawa, oh. Tamo kadramahan. Lahat talaga ng bagay. Kasi desperado na siya eh. Lahat talaga ng bagay gagawin niya. Samantala, nag-umpisa na nga itong operasyon. At merong sinabi si Doc Carlos na itinanong niya or pinasuyo niya kay Annalyn pero hindi siya nito narinig. Sabi, ano po Doc? Sabi ni Doc Carlos, no, mabuti pa, you need to scrap and leave inside the operation room, Dr. Santos. Ano po Doc? I said, umalis ka na. Hindi ka kailangan dito kung hindi ka naman nakikinig, kung wala ka sa focus sa trabaho. Sabi ni Doc Lindon, Doc, huwag mo naman itong gawin kay Dr. Santos. Nagsimula na po tayo ng operasyon, Doc Lindon, at tupagin mo yung ginagawa mo. Sabi niya, napagsabihan niya si Doc Lindon. Sabi naman ni Annalyn, grabe naman po kayo Doc. Nagkamali lang naman po ako, tapos ganito na agad ang treatment nyo sa akin. Kaya nga ako lumipat dito sa East Ridge eh. Kasi ayoko na ng gulo sa Apex, sabi ni Carlos, no. Ayoko sa mga kadramahan mo ngayon, Dr. Santos. Ayoko pakinggan ang mga kwento mo. Mabuti pa umalis ka na. So umalis na nga si Annalyn. Ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso, araw ng Miyerkules, episode 353. Itong si Zoe, no, talagang ano to eh, balat kayo to eh, manong-mana sa nanay niya. Dadaan talaga ito sa pagiging dramatic princess, diba, para manipulahin na naman yung mga taong nasa paligid niya. Humingi siya ng sorry kay Lolo Pepe dahil walang-wala na siya eh, diba? Wala na siyang makakapitan kung sakaling mapalayas ang nanay niya sa Apex. Wala na siyang magagawa. Kaya nangyari, lalapit siya ulit kay Lolo Pepe at papatunayan niya na kunwari nagbago na nga siya. Tamo kawalang yaan talaga. At eto na nga ang pinakahinihintay natin na sana ay tuluyan na nga mapalayas itong si Moira sa Apex. Ngunit meron daw siyang paraan na gagawin. Ano kaya yun? Di ba sinabi niya kay Giselle kanina meron daw siyang ibang paraan na dapat nilang paghandaan. At nalaman nga nito ni Lynette na pinaalis nga ni Carlos itong si Annalyn sa OR dahil nabalitaan niya kay Chang Susan dahil usap-usapan daw sa loob ng East Ridge na pinaalis daw itong si Annalyn sa kalagitnaan ng operasyon. So kinompronta ito ni Lynette. Ano kaya ang kahihinatnan na eksenang ito? Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Dito na po natatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.